Hello, good morning guys. Kasabong Luzon Business. Mindanao, nandito naman ako sa isa parte ng lagay ng manok ko. Magpakita sample prueba sa inyo sa aking alaga na mga crosses ko nga manok na ginagamit ko sa personal nga panglaban sa mga subugan cockpit. Ito na siya ang anak pala ng 3 times winner ko nga Kilso. Ito na siya ang baligtuka nga di-all-sisi. Pinakita ko na to sa mga content ko sa aking TikTok at account at saka sa aking Reels. Ayan, pati dito sa YouTube mayroon na ito. Ayan, kung di ko nagkamali. Ito na siya, ang laki na. Process ito siya ng ang abuhin, blues. Ang nanay nito, blues, abuhin. Abuhin kung sa Bisaya, abuhin. Tapos ang ama niya yung 3 times winner na Kilso. Ito na siya ang anak. Kaya gitsagaan ko siyang bubuhayin. Yan lang. Bago pala ang lahat, munti ko na kayo makalimutan. Magpasalamat talaga ako sa inyo. Bago talaga kayo matiis na hindi pasalamatan. Maraming salamat talaga sa aking mga subscriber. Lalo na sa iyo nagdagdag subscribe. Maraming salamat talaga sa iyo. At saka sa aking mga followers, sa aking mga viewers na nagsubaybay panood sa di-upload ko mga video sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa hindi pa pala nakasubscribe, paki-subscribe din, paki-share, paki-follow, kasi sa bigyan lang na paraan sa pag-share nyo sa aking mga i-upload na mga video, mapaiabot natin sa ating kapwa mahilig mag-alag manok ang kunting kaalaman ko sa usapin pag-alaga ay ng manok na pangdagdag din naman sa pag-alaga niya ng mga manok. Ito ipagpatuloy ko na kasabong pala. Ito siya sa isa kalinyada nga ang ama nito. Dagdagan ko yung sinabi ko sa inyo nga nasa inyong mga kaibigan kung magsasabong kahit taga-probinsya, kahit sulok-sulok na barangay, nandoon ang mga quality nyong manok. Huwag kayong umaasa sa kagwapuhan, imported kung sabi-sabi lang yan. Katulad nito, kung nakita nyo ang ama nito, kung na-upload ko ba dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, yung baldado na Kilso nga pula, pangit lang tingnan, pero ang dinadali noon mga tinatalong mga manok, tinutumban niya, puging-pugi, mga quality, double win ban pa. Yun ang totoo. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag marunong kayong magkondisyon sa manok, marunong kayong mag-alaga, ibigay natin ang kompletong sapat na vitamin sa kanya. Huwag kayong kabahan, katulad ko, hindi ako kinakabahan sa ama nito nga gilalaban namin sa mga big time na maging kalaban namin. Sa totoo lang, ang manok ko sa hindi pa binitawan, wala talaga, dihado dahil mapira pa ang kalaban dahil big time. Kami backyard brothers lang, pero ang nangyari, ang binitawan na, pangit sa postura, sa tinginan ang manok ko, pero nung binitawan na, hindi nakaporma ang kapugian. Mas pugi pa pala yung ama nito, yung manok ko, nung maglaban na, mas pugi pang tingnan sa kalaban, kasi ang kalaban naging kawa, pinsot-kusot lang ng kiniskis ng husto lang. Yan totoo. Hindi makapaniwala karamihan sa nakakita sa laban na yun na ganun ang ginagawa sa manok kong pangit lang tingnan, nga ang puging-pugi nga manok na titingnan, hindi nakaporma, ginawa niyang pangit ang pugi nga manok, siya ngayon ang naging gwapo. Kasi dito sa larangan sa Sabong, tatlo lang, ang manok, yan ang pinakamagaling, pinakapugi kapag nanalo. Doon na tayo makasabing magaling, maganda kapag nanalo na. Pero kung hindi pa nabitawan ang manok, di mo pa masabi. Kasi lahat na magsasabong, tayong magsasabong, magsugal, lahat tayo nangarap, nag-isip na manalo ang manok natin. Pero ako, sanay na ako, iniisip ko na yan, na may talo talaga ako, may panalo. Pero doon na ako makasabi nga ang galing pala ng manok ko na yon kapag mabitawan na. Lalo na ako masimpensya na sa simpensyador, doon ako makasabi yan, sigurado ng panalo pag nasimpensya na sa simpensyador. Kasi ang manok habang naglalaban pa, para sa mga baguhan pa lang, kahit binubugbog, pagulong-gulong na ang kalaban,
di tayo masigurado dahil mahiwaga ang sabong. Makapitik ka isa yan, mauna pang mamatay ang manok natin yan o kanila man, kung ang ating manok ba ay maunahan o kanila. Kahit naranasan ko rin ang manok ko, pagulong-gulong na pero nananalo pa rin banda huling ko kariyo. Kaya hindi natin masabi yan. Tapos naranasan ko rin na ang manok ko nakauna na, pagulong-gulong na din ang kalaban, pero bandang huli pag kukaryo natatalo din ako. Nasubukan ko na lahat yun. May manok din ako na sa tingin ko panalo na, pero tumabla din dahil yung manok na yun hindi rin tumutuka kahit buhay, patay na ang kalaban, ayaw na rin yan tukain. Tatlong bagsak ayaw pa rin yan tukain. Giri-girihan lang yan, naranasan ko rin yan, kaya inalis ko yung manok na yun na lahit na yun, natigiri-giri, pinakaayaw ko para sa yung mga baguhan pa lang. Kung maaari iwasan natin na manukin natin ang linyadang malamigin, tigiri-giri sa kalaban. Kaya madalas yan matalo, maunahan, o kaya kung minsan lamang na siya, gaya nangyayari sa akin, patayin ang kalaban, tumabla lang dahil ayaw ng tukain. Mayroon talaga yan sa manok na lalamigin, lalong di nagaganti ang kalaban, hindi na niya tutukain dahil ang resulta sa laban tabla. Yan, totoo, kayong sayang na sayang ang laban, panalo na, tumabla pa. Yan, totoo, subok na subok ko ng pagdating sa labanan. Kaya kayong mga baguhan pa lang, ulitin ko sa inyo, kahit pangit lang tingnan, simple ang mga manok nyo, basta kayo lang nakakaalam yan, napalahi nyo yan, ibigay nyo ang sapat na vitamins, pagkain, tapos maglaki yan na diol pa lang siya, sisiw pa lang, maglaki nga hindi sakitin yan, subaybayan nyo hanggang sa pwede nang ilalaban di siya sakitin. Iyan ang isagupa nyo sa mga tinatawag sa inyo bigating magmamanok. Doon nyo makita kung ano katibay din ang mamanok nyo, para din manok kayo, marak din kayo ang big time na magmamanok niyan. Kapag ang sisiw nyo hindi nagkaroog sipon, piliin nyo yan, kasi mayroon talaga sa akin, mayroon yan, pinipili ko ang hindi sakitin hanggang sa paglaki niya. Iyan ang gagamitin nyo, ibigay nyo ang kompletong vitamin sa kanya, handa nyo bago nyo idalaban, ikondisyon nyo muna, kalabanin nyo ngayon ang magmamanok sa inyong sinabing bigatin. Diba, baka kayo pa ang mas bigatin sa kanya pagdating sa piyasahan sa manok, dahil sa totoo lang pinakamatibay ang manok talaga nga, hindi yan pinakanambiroan na sikreto pagdating sa basahan sa labanan sa manok. Nasabi ko na sa unang mga videos ko, inulit ko yan dahil subok na talaga ako yan. Kapag ang manok, at itatanong nyo yan sa kaibigan yung mga handler na nagtrabaho sa mga farm, sa mga pandir, ang ginagamit talaga ang pang malakasan sa labanan sa manok sa derby, yung hindi sakiting mula pagkasisipa, kasi mas matibay talaga pagdating sa basahan. Doon makamit talaga ang lamang sa panalo kaysa talo. Yan lang, hanggang dito muna ako kasabong. Bukas naman tayo uli, iba ng topic, ibang manok naman ang kilala ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat, taga-subaybay sa akin, sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Bukas naman uli. Thank you. Bye-bye.